Sumusuway ba nga po talaga si Speaker Martin Romualdez kay PBBM? Isa-isahin natin. Ang sabi ni Presidente PBBM, at maaalala niyo to, hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. At ang nangyari nga is, matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakamalakas at malagong paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ng ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Senate President Zubiri, matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda at saka si Speaker. Ang sabi nga, napakainit daw ng tahalakayan. Pero matapos ang pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay, matapos ma-anunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pirma. Tuloy pa rin ang pagkalap ng pirma. Tuloy pa rin ang dideposito ng mga pirma sa COMELEC. At syempre, tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Yung yung impeachment ni Sara Duterte, hindi naman siya sumuway. At least hindi pa. Kasi yung pirma, malinaw ha. Sa usapan pa yan, sa harap pa ng pinakamataas na mga opisyalis ng Senado. Pero sinuway pa rin ni Mr. Speaker. So ang tanong, talaga bang sumusuway si Speaker kay PBBM? Ang pangatlo pa pala, nagsalita ang Presidente 7 buwan nang nakakalipas na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil labag yan sa ating soberenya. Pero anong sinabi ni Secretary Boying Remulla 5 araw pa lang ang nakakalipas? Si Secretary Boying Remulla po kasi ka-eskwela namin sa UP College of Law. So sila po talaga ay mag-contemporaries. Kami po ay magko-contemporaries. Pero ang diferensya, silang dalawa ni Speaker at si Secretary Remulla mag-brad sa Upsilon Sigma Phi. So talagang very close po yan. Okay? So anong sinabi ni Secretary Remulla? Bagamat ang huling banggit ni Presidente ay hindi siya makipagtulungan, although pag-aaralan ng pagbalik sa ICC. Ang sabi, makikipagtulungan na sa ICC. Ang dahilan, kasi nga nagpasa ng House Resolution ang Kamara de Representante. So alam niyo po yan, makakampi talaga sila sa politika, so susunod ang Secretary Remulla sa kagustuhan ni Speaker. Pero ayun, ngayon, kahapon, lininaw ni Presidente, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan. Anong nangyayari? Sumusuway nga ba si Speaker kay PBBM? Well, siyempre, isa yung possibility yan. Bakit siya sumusuway? Kasi siguro iniisip niya, pinsan ako, walang mangyayari sa akin. Pinsan ako at matalik na kaibigan, walang mangyayari sa akin. Pwede po yan. Pero parang nakakahiya din kung ikaw speaker, nababalik ta rin ng Presidente. Miski suwayin mo siya, nalalaman ng mga kasama mo sa Kongreso na parang hindi pala kayo tugma ng nais ng Presidente at kaya ka namang hinalal, ang perception is siya ang pinakamalapit kay Presidente. Pero beyond the fact na pinsan siya, ano pa kaya ang dahilan? May nagsasabi, ay, alam ni Speaker ang lahat ng sekreto ni PBBM. Pero kung sekreto yan, at kung talagang ibubulgar na Speaker ang mga sekreto ng Presidente, hindi ba kung bubulgar niya ang mga sekreto, pati siya ay mawawala sa posisyon? Dahil ang Speaker naman ay hinalal ng mga kapwa-kongresista dahil endorse siya ng Presidente. So parang hindi ata sekreto. Or, ito ang pinakamalala. Baka naman sa mulat-mula, si Speaker talaga ang nasusunod. Hindi ko alam kung bakit. Pero malinaw po yan, ha? Hindi siya sumusunod sa sinasabi ng Presidente at ang pinaka-nakakatakot ay siya talaga ang nagdedesisyon. Ano pa yung dinidesisyonan ni Speaker? Yung relasyon natin sa China.
Kasi silang dalawa magpinsan, yung ambassador to United States na si Babes Romualdez, talagang maka-Amerikano sila. Nung bagong-bago si PBBM, ang sabi naman niya, China ang pinaka-importante nating partner. Kasi nga, pangalawang ekonomiya sa daigdig, kapitbahay natin. Pero nabago. At tingin ko yan, sa influensya talaga yan na magpinsang Romualdez, Babes and Martin. So ang final possibility ay hindi sumusuway. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Now, anong solusyon? Naku, ang solusyon ay naki-PBBM. Mr. President, dahil kinampanya naman kita para maging presidente, patunayan niyo po na kayo talaga ang gumagawa ng desisyon bilang presidente at hindi si speaker. Paano niyo po magagawa yan? Naku, parang isang pamamaraan na lang ang po pwedeng gawin ninyo. Palitan niyo na si speaker. Habang siya po ay speaker, talaga namang susubukan niyang masunod ang kagustuhan niya. O isa pa pala, pantakin niyo yung SMNI. Di ba sa lahat ng television channels ng eleksyon, yan lang naman talaga sumuporta kay PBBM. At yan ang dahilan kaya yung sa debate lang na SMNI na sumipot si PBBM. And yet, pinasara ni speaker. Nagdududa pa ba kayo kung sinong nasusunod? Okay, break na sila. Mukhang break na sila. Noong January 16, nag-file ng petition sa Korte Suprema si Congressman Edsel Lagman against the House. One of the respondents, ang Kongreso po, lalong-lalo na ang Kongreso, kasama po dun sa mga respondents, Congressman Saldico et al. Diba? Marami po yan. Pero kasi ang sumagot si Kong Saldi. Pero everybody, batiin niyo muna si Sas. Andito si Sas. As in, literally, andito si Sas. Hindi dito sa dito sa feed ko. So, sabi ni Dionysius, pakisabi kay Mel Robles, galingan palalo sa editing. Hindi ko naman nakausap si Mel. Pero kung sakasakali, sabihin ko talaga yon. Kung sakasakaling something at makita ko siya, then yes, I will certainly ask that. So, sabi ni Dice, I wish to see you at SMNI. People like you belong in that network. Okay? And pakisabi na lang dun sa toll na binlock ko na maghanap siya ng tao who is not distraught that doesn't have an anger issue. Okay? So, yan. Bati muna kay Sas, di kay Pugay. Okay? So, meanwhile, back at the ranch, sa Supreme Court po na-file yung petition ay tungkol dun sa insertions in the budget to include allocations for unprogrammed funds. Ang sinasabi ni Congressman Lagman is that since hindi pa yan nakukuha, hindi pa yan nako-collect, it cannot be made part of the budget, nor can they make an allocation for it right away. Now, ang sinasabi din ni Kong Lagman si Congressman Ko attempted to sequester yung mga unprogrammed funds. So, hindi po yan masisequester kasi dahil unprogrammed siya, hindi siya included in the budget. But, maaaring gawin ng DBM is to allocate them for budgetary items that already have, are approved. Okay? Nandun na siya sa approved budget. So, pwedeng humingi yung mga agencies, normal po yun, humihingi yung mga agencies sa DBM kung may unprogrammed funds, then mailalagay yun dun sa mga ahensya provided merong existing budgetary item. Okay? Ang sinasabi ni Kong Lagman, some congressmen, including Congressman Ko, tried to sequester the unprogrammed funds kasi nga, ang ginagawa nila is ginagawa na nila ng allocation or budgetary item for unprogrammed funds, hindi pa po yan nakokolekta. At ang laki. And most of those allocations came from the insertions during the bicameral conference. So, umakyat sa Korte Suprema ang mga kaliwa. Kaya sinasabi ko, break na sila. Kasi normally, yung mga kabayan, sila po yung gumagalaw. Sila yung umaandar para magawa yung direktiba o polisiya ng House Speaker. Okay.
Ano yung nangyayari? Bakit may away dito sa sa TikTok? Ano yung sinasabi? Bakit nag-aano? May troll. Ayun. So, okay. Thank you guys for calling my attention to it. Okay, confirm. All right. Just cleaning up the account. So, yon. So, in the meantime, habang nag-aano yan sa Korte Suprema, sumagot sa si congressman ko at sinabi na na yes, I saw the post of the Vice President. We'll talk about that later. Thank you, Xiao Bian. Sabi ni sabi ni Congressman Saldi is that itong si Congressman Lagman daw po ay nag-benefit dun sa allocation through unprogrammed funds. Tapos, siguro dahil nagrarant na rin si Kong, ibinanggit na rin niya during his press conference na si Congressman Pulong Duterte naman ay iniimbestigahan or iimbestigahan nila for the purpose of determining kung maayos yung paggamit niya ng mga pondo na ni-release noong 2018. Take note hindi in the current Congress but in 2018. Kasi ang sinasabi niya ay may mga how do you call this? May mga pondo na binigay daw sa Davao na kung maayos daw yung paggagasta nito, hindi binaha ang hindi dapat binaha yung yung Davao, which I think is a little insensitive masyadong masyadong masakit naman po yun. So sabi ni Xiao Bian, para matabunan yung unprogrammed funds, si Pulong yung target nila ngayon. Okay. So by the way I just like to give a heads up. Ang nangyayari po kasi is that itong there has been, base dun sa mga sources natin sa loob, naka-schedule po kami for cyber attacks. Well, cyber attacks in the sense na the trolls are supposed to be nakabantay sa akin. And that they have been doing this for about a period of 2 weeks. Now, I understand that mayroon ding mga other bloggers that were targeted prior to me. Kung kaya't mapapansin ninyo, yung may mga trolls dyan who are, yung wala silang argument, they'll just call you Miss China, Traidor Kasabayan, etc. and so on. So, yun yung so you just need to give me a heads up kung sino sila dyan and we will take them out. Kasi syempre, hindi natin gusto na kumita sila of our own efforts, 'di ba? Meron lang ako inaayos dito. Sabi ni Kevin, if this issue escalates, ano yung issue po? Which issue po? Paki-clarify kasi hindi ko nakita yung first post. Okay, yan na, inayos ko na. Yan. Para medyo malinaw yung Yun na nga sabi ni Brill, hindi Davao City ang binaha. Davao Norte, De Oro lang po. Sa mga fake accounts. Totoo yun. Yeah, totoo yun. In fact, I was going to answer that. So, thank you. Ang nangyayari, sabi ni Damon, kailangan magdagdag ako ng moderator para mag-block ng trolls. So, Shabian, sabi niya, gawa lang kami ng Mindanao Republic. Hinay-hinay sa mga ganyang salita, Yung mga usapang secession ay usapang malalagay sa konteksto yung mga sinasabi ninyo. Meron daw love letter ang PMA graduates to BBM. Iniintay ko pa Hindi ko pa sige. Mamaya check ko. O baka check ko po, So,